Sunod, mga kababayan, dito tayo. Ano yan, Ken? Dito tayo kay Atong Ang. Ito na. Ano yan, Ken? Si Atong Ang. O, ito na nga, mga kababayan. Ha? Tapos na tayo dyan. May stress lang tayo dyan. Dito tayo kay Atong Ang. O, kung ang usapin dyan, sino ang nagnakaw, ngayon ito na, ikukulong na mismo, uhulihin na. Pero mga kababayan, instead na ang mga tao, mga kababayan, ay matutuwa. Instead na ang mga tao ay matutuwa, yung mga biktima ng missing sa Bungero ay matuwa dahil makulong na si Atong Ang. Aba, mga kababayan, naging comedy. Naging comedy. Bakit? Yun daw mga nagugutom at mahirap, tulong-tulong daw tayong hanapin si Atong Ang kasi may 10 million sa ulong, patong. O sa mga gustong maging milyonaryo, hanapin natin si Atong Ang. Kanina mga kababayan, nung ako'y nag-i-scroll, patungkol dito sa 10 million patong sa ulo ni Atong Ang para mahuli. Ito po mga kababayan, Diyos ko, natatawa ako habang nagbasa sa comment. Mga kababayan, bakit naging comedy itong patong sa ulo ni Atong Ang na 10 million? Alam niyo ang sabi dito sa comment? Ito mga kababayan, ay pakita ko sa inyo. Ayan. Dahil dito sa 10 million reward, no, sa patong sa ulo ni Atong Ang, kung sino ang nakapagturo kung nasaan, naging comedy. Alam nyo yung mga sugarol, hindi na daw sila magtataya at magsugal kasi bakit? Yung may-ari ng sugalan, inaaresto na. Baka daw hindi na sila mabayaran pag nanalo. So ang gagawin nila ngayon, imbis na sumugal sila tumaya, si Atong Ang na lang daw ang hanapin. Meron pa nga akong nabasa isa, mga kababayan, ang sabi, Sir Atong Ang, may deliver po kaming baboy. Ang lechon baboy po ito. Wala po itong bayad, libre. Tapos, isabi mo lang, sir, kung saan yung address mo at contact number. Para-paraan din mga Pinoy, no? Nabasa ko kanina. Yung isa naman, Sir Atong Ang, parcel po ito. Bayad na po. Sabihin mo lang po kung saan ka. Tawang-tawa ako kanina habang nanonood ako sa mga comment, nagbabasa ako. Sabi, uy Sir Atong Ang, may parcel ka po. Saan po ba yung location mo? Pakipin naman. Nagme-message sila doon sa Facebook ni Atong Ang. Sir Atong Ang, ito, delivery po ito, seafoods. Alam ko wala, kahit may allergy ka sir, libre. Sabihin mo lang yung address mo. Tangina, imbes na magalit ka dahil sa mga ganitong krimen, yung mga Pilipino dinaan na lang sa tawa, ginawang comedy. Biruin mo, ngayon, kung gusto natin yumaman, simple lang, kontakin nyo si Atong Ang. Tapos sabihin nyo, Sir Atong Ang, may parcel ka. Sabihin mo lang address mo at contact number. Ihatid namin. Tangina. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Diba? Alam nyo, imbis na matawa ka, masaya ka, kasi mahuli na yung mga number 1 wanted sa Pilipinas. Pero hindi naging comedy. Diba? Biruin mo ba naman 10 million ang patong sa ulo? Tapos yung mga pulis nga na nag-search ng warrant ni Atong Ang, pahirapan pa. Tapos andun pa yung abogado kung ano-ano pinagsasabi, pinalista pa yung pangalan, pinasulat pa kung ilan daw body camera meron yung mga pulis. Putang ina, ganun pala. Kapag mayaman, may mga ganun pang kondisyones yung abogado na kapag kung sino yung mag-search ng warrant, sino yung papasok, may mga kondisyones pa. Samantalang pag mahirap, dapa, itaas ang kamay. Dapa. Putang ina, kahit kakagising lang, walang saplot. Dapa, kita ang puwet. Pero kapag mayaman, putang ina, haharang pa yung abogado, ilista pa yung pangalan ng pulis kung sino yung papasok. Ganun ba yun? Diyos ko naman, mga kababayan. Ang hirap talaga, alam nyo, sa totoo lang. 'Di ba? Mga kababayan, at saka minsan, hindi ako maniwalang mahuli to si Atong Ang. Missing sa Bungero's 10 million reward eyed for Atong Ang arrest, DILGC. Ito po mga kababayan. No? 10 million daw ang patong sa ulo. Dapat ganyan din gawin kay Lupa. Sinong Lupa? Hindi
Sa totoo lang mga kababayan, alam ninyo kung ganito, dito kasi dapat sa Pilipinas, kung halimbawa merong isang tao na kinasuhan, dapat pagbawalan or sangkot man siya sa anumang krimen or dawit man siya or under investigation or processing, dapat hindi na dapat pinayagan na makaalis ng bansa or makalabas. Kasi bakit? Kapag na ano na yan, napatunayan na sangkot siya at dawit siya or siya yung mastermind, paglabas mo ng warrant, wala na, hindi na maaresto. Tapos meron pa kayong 10 million reward. Tigilan nyo nga kami. Saan namin hanapin si Atong Ang? Kahit pa sabihin nyo na 1 billion ang reward ng ulo ni Atong Ang, hindi nyo mahuhuli yan. Kasi bakit? Kung hindi ba naman kayo tanga? Under observation, under investigation, nagpo-process yung kaso, hinahayaan nyo makaalis. Dapat naglagay na agad kayo ng ng elbow, di ba? O lookout bulletin order ng immigration. Di ba? Biruin nyo ilang buwan na si Atong Ang nung pinoprocess yung kaso niya. So ngayon na may warrant na siya, tsaka nyo arestuhin, tsaka nyo ipahanap, tapos kahit sabihin nyo 1 billion yan, kahit ako hindi ko hahanapin, bakit ko hanapin yung taong wala naman nandito sa Pilipinas? Si Cassandra O nga, na nakadetain. Nakadetain doon sa Mandaluyong sa koreksyonal. Nagugulat ka, nakalabas. Sige nga, nakadetain na yung Ale. Magugulat ka, wala na sa koreksyonal. Nakalabas na ng bansa. Di ba? Nga isipin ninyo. Kahit pa 1 billion niya ilagay niyo dyan sa ulo, sino pang maghuli niyan? Sino pang makakita? Sino pang makaturo niyan? Mas magugulat na lang tayo si Atong Ang patay na. Tapos sasabihin niya nila, Atong Ang, patay na. Ito yung katawan. Tapos yung katawan nun, yung mga pulubi, yung mga pulubi na gutom na, payat na payat, yung nagmamatch dun sa katawan. Tapos sabihin, tumalon sa bangin. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Diyos ko, sa dami-daming pera ni Atong Ang, sa dami-daming mga helicopter niyan, private at yung mga connection, do you think si Atong Ang nasa Philippines pa? Wala na yan dito. Sa dami niyang pera, may possibility titira niyang Taiwan, Thailand, Hong Kong, Japan, Vietnam. Nasa ibang bansa niyan, Singapore. Diba? Wala na yan. Diyos ko, sa dami-daming pera niyan, kahit pa magpaatong kayo 1 billion sa ulo ni Atong Ang, hindi na mahuhuli yan. Yan kasi ang mahirap, Ma'am Suplada USA. Dapat kasi kapag ganyan, under processing pa yung kaso or under observation, dapat hindi na palabasin. Dapat isa na sa i-detain na agad. Tapos pagka nalaman na hindi siya kasali, 'di ba? Hindi na siya kasali, wala siyang kinalaman, palabasin siya. So habang naka-process, i-detain. Pero hindi siya ituring na preso, yung kumbaga parang ganun lang, normal lang siya pero basta hindi lang siya makalabas. Kasi under siya eh. 'Di ba? Under observation. Yung problema kasi sa atin, kinasuhan ka na lahat-lahat, malaya ka pa rin nagsalita. Malaya ka pa rin nagbibingo, nagmumul, nagsha-shopping. 'Di ba? Yan ang mahirap kasi dito sa batas sa ating bansa. Sa totoo lang, hindi ko naman sinisisi ang government natin na. Pero bakit ganun kabagal yung proseso ng batas natin? Alam nyo, sa ibang bansa, example ko sa Singapore, kung halimbawa may krimen na nangyari, nakabangga ka, or nakasaksak ka, malayo lang 3 araw, bitay ka na after 1 week. Due process nga, mamaritis mosne. Pero apakabagal naman. Tas kalaki-laki ng pondo. Diba? Pero pagkakaalam ko mga kababayan, naka-hold departure order naman itong si Atong Ang. No? Kasi alam ko sa balita ito, in-announce to ni Ombudsman Boying. Pero do you think Atong Ang is nasa Philippines pa? Hindi ako maniniwalang nasa Philippines pa si Atong Ang. Either ganito lang yan. Kung hindi man mahuli, mabalitaan natin, patay na.
'Di ba? Either mabalitaan natin or patay na. Nahuli or hindi nahuli, patay na siya, tapos ito yung katawan, ito yung ganon, nagbigti, tumalon, stress, 'di ba? Wala. Kaya sa totoo lang, or mag-iba ng mukha, 'di ba? Ma'am Maria Fipaliso, Diyos ko sa dami po na madamang pera, imposibleng hindi ka kumuha ng doktor at magpabago ng mukha, 'di ba? O kung ako, kasi actually mga kababayan, napapanood ko 'yan sa mga movie. O kahit sabihin nating movie to ha. Alam niyo ba yung mga ganyan, yung may mga negosyong sugal? Alam niyo, or yung mga scam, mga gambling-gambling na yan, ang ginagawa ng mga leader nila, yung pinaka-utak nila, yung pinaka-hari, ang ginawa nila, pumupunta na ibang bansa, nagpapalit ng mukha, or else nagpa-plastic surgeon, no? Pinapalitan yung mukha, nagpabago ng hitsura, para paglabas niya, napanood niyo yung ano ba yung movie na yun, na isang Chinese movie, correct me if I'm wrong, na nagpapalit siya ng mukha kasi ang pinag-agawa nila ay yung isang memory card na nasa ilalim ng isla. Sa isla merong isang limestone. Sa ilalim noon, no, may base, no, na doon nagbe-base yung pinaka-leader ng sugal. Samantalang yung mga tauhan niya nasa syudad, naka-duty. Siya nandun lang sa isang isla. 'Di ba? So para hindi siya mahuli, nagpapalit siya ng mukha. 'Yun yung panood kong movie. Oo. Diyos ko, mga kababayan, hanggang sa nagpatayan sila, tapos nagugulat ka, nagpatayan sila, tapos yung pala, ang totoong pinaka-leader, yung matanda. Kasi nagpapalit na pala ng mukha. 'Di ba? Hindi pala yung bata. Diyos ko naman. Oo. Bakit kaya masyadong mabagal ang gobyerno maipakulong ang mga walang hiyang yan? Ma'am Emma Baticos, ganito lang yan kasimple eh. Katulad niyan, sasabihin may warrant, tapos bino-voice out sa media, binabalita, hindi nakapagtago. Katulad kay Bato. May warrant na si Bato. Saan na si Bato ngayon? Paano nyo arestuhin yan? Diba? Kapag ganyan kasi, na alam nyo naman na sangkot siya, i-hold nyo agad. Kasi sa ibang bansa, mga kababayan, kapag kadawit ka, sabit ka, hinuhold ka eh. Hindi ka palalabasin. Dapat may batas sa Pilipinas na ganyan eh. Kasi ganito yan eh. Kung halimbawa man napatunayan na wala kang kinalaman, di palabasin ka. Ganun lang. Parang yung movie na Face Off. Yun nga yata yung napanood ko eh, yung Face Off eh. Diba mga kababayan? Dapat pagkaganyan kasi, 'di ba? Kapag ganyan na halimbawa sangkot ka, inimbestigahan ka, i-hold na agad, ikulong na or i-detain. Pero hindi naman yung katulad sa Bilibid na nasa loob siya ng Bilibid, ganyan. Yung parang normal lang siya namuhay pero bawal siyang lumabas. 'Di ba? Kasi kapag ka mapatunayan na sangkot ka or maano ngayon na reliable ka, or isa ka sa wala na diyan, nakalabas na. 'Di ba? 'Di ba ganun 'yun mga kababayan? Katulad niyan sa ICC. Ang sabi ng ICC, si Bato, si Bongo, si Albayalde, dapat pag mga ganyan, hinuhold na agad 'yan. Kasi bakit? Pagdating ng araw niyan, pag nandiyan na yung warrant, mahihirapan ka. Bakit? Kasi may mga connection yan eh. Hindi naman makakagawa ng krimen yan kung mga walang power yan, may mga walang pwesto at connection sa gobyerno yan. Kasi ganito lang, katulad niyan, gumawa ng resolusyon itong si Pulong na anti-ICC na bawal daw kung sino mang Pilipino ang halimbawa makagawa ng krimen na dalhin sa ibang bansa. Sino ba ang tao na makagawa katulad sa kaso ng ginawa ni Digong at ginawa nila Bato? Kung ako ordinaryong tao, hindi ko kayang gawin yung pumatay ng libu-libong tao at mag-declare ng war on drugs kasi wala akong power. Kaya yung resolusyon na yan or yung batas na yan ay para lang sa kanila. 'Di ba? Para lang sa kanila, pang sariling interest yan, self-service. Kasi bakit? Gagawa ka ng batas. Sino namang tangang Pilipino na ordinaryo nagtitinda ka lang ng tuyo? Di ba? Tapos, mag-declare ka ng war on drugs. Ano ka? Leader ng mafia? Leader ka ng sindikato na pwede kang magdeklara? Ano ka, pare? Na pwede kang magsabi na itigil ang disco, kay magmisa muna, itigil ang tari, misa muna. 'Di ba? Ay, Diyos ko.
Di ba mga kababayan? Yan ang mahirap dito sa ating bansa. Bakit nagkaganon? Ay naku, sana balang araw maging presidente ako, baguhin ko tong konstitusyon. Oo. Pag ako naging presidente, magdeklara agad ako martial law. Oh, pag ako nanalo, halimbawa ngayon nanalo ako, pagka next month niyan, uupo na ako, martial law agad. Bakit? Para walang tututol. Kung anong gusto kong gawing batas, mag-martial law ako. O tapusin ko lahat. Lahat ng squatter, paalisin ko lahat. O gawaan ko kayo ng subdivision na mas maganda. O lahat ng mga negosyo, kailangan yung puro gasolina, dito lang yan. Yung puro bigas, dito yan. Yung puro karne, doon yan. Gulay, doon yan. Para organize. Di ba? Tapos lahat ng bobo ihiwalay ko. Hatiin ko sa 3 ang Pilipinas. Matalino, medyo matalino, at bobo. Diba? Ganun yan. Matalino, medyo matalino, bobo. Kasi bakit? Mahirap kasi ipaghalo mo yung bobo sa matalino, magkakagulo yan eh. Diba? Lalo na pag mahaluan ka ng DDS, ang hirap paliwanagan. Diba? Ganun yan. Ewan ko lang bakit walang nakapag-isip niyan. 'Di ba? Kasi bakit kung puro sila bobo, kahit magpatayan sila, mga bobo naman, hindi sila kawalan. Eh mahirap kasi pag ang bobo ihalo mo sa matalino, pag nagkagulo yan, sayang yung buhay ng matalino kasi bakit? Yung bobo panabla yun eh. Yung talino may marating pa yun eh. 'Di ba? Yung bobo mananabla na lang yun. Which is totoo yun Ihalo mo yung bobo sa talino. Pag nag-awa yan, mamatay yung talino, manghinayang ka. Pero yung bobo ang mamatay, huwag ka mahinayang yan kasi wala yan, useless yan. Inutil, hampas lupa, pangit, patay guto, manyakis, bobo. Uto-uto, DDS yan pa ganyan. Yeah? Biruin ninyo, normal na tao, haluan mo ng zombie. Saan ka kakampi? Sa normal o sa zombie? Di ba? Malamang papatayin mo yung zombie. Bakit? Mangangagat yun eh. Pag nakagat ka doon, magiging zombie ka rin. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Kaso lang, malayo mang mangyari yan. Siguro, darating tayo dyan, syempre, habang tumatagal, nag-high-tech yung ating bansa. Baka nga, yung bawat rehiyo natin, yung 30, Luzon, Visayas at Mindanao, magkaroon na yung malaking border na hindi na pwedeng lumusot ang Visayas sa Luzon, hindi na pwedeng lumusot ang Mindanao sa Visayas, di ba? Ganun yun, mga kababayan. So ganun kasimple. So yun lang po yun, mga kababayan, yung ating reaction sa mga oras na ito. Anong araw ba ngayon? Friday? 'Di ba? Pag panaginip mo na Ken, 'di ba? Malayo 'yan, halimbawa, 'di ba? Naku, maraming mangyayari pa. Ilang taong makalipas, mga kababayan. Diyos ko, mawala man tayo sa mundong ito. Patagal ng patagal, palayo ng palayo, 'di ba? Nanay Minda. Yeah. Palayo ng palayo, patanda ng patanda ang mundo, yeah. Pabago ng pabago. Yeah, pa-evolve ng pa-evolve, di ba? Pa-improve ng pa-improve. Hindi natin mahulaan, mga kababayan. Kasi yung ating mundo ay papunta, hindi pabalik. Kasi pag pabalik ang ikot ng mundo, lahat ay mamamatay. Di ba? Kailangan laging papunta yan, papunta. To the future. Di ba? Kasi mahirap pag pabalik tayo. Ano tayo? Time machine? Ayoko nang bumalik sa nakaraan. Oy, Diyos ko, ang sakit kaya tuliin. Diba? Kayo gusto nyo bang bumalik sa nakaraan? O kung may anak kang 10 ngayon, di 10 beses ka naman mga anak, edi ang sakit ng poke mo nun. Diba? Ayaw ko nang bumalik sa nakaraan. So, ang dami-daming nagsabi, ay, gusto kong bumalik sa nakaraan, yung masaya kami, yung nabuhay kami sa probinsya, maganda yung bahay namin sa bukid. Ako, hindi ko naranasin. Diyos ko, yung lolo at lola ko, na Espanyol ang isip, ang lakas mang latigo, hindi na, tapos tutuliin ka ulit, tapos mag-aral ka na naman ng 6 years, tapos habang namamasyal ka, naglalakad ka papuntang paaralan, may lumilipad na bala kasi naggera yung mga rebelde at mga kapgo. Ay, naku, hindi na. Ayaw ko na ulitin. Bahala na kayo dyan. O sa mga nanay dyan, nanganak ka ng 15. Diba? Biruin mo, 15 ka rin mga anak ulit. Nako, last ang poke mo nun. Huwag mo nang ibalik yung nakaraan. Ito, sa future na lang ako. Diba? Nako, Diyos ko. Ayaw ko nang balikan. Ayaw ko nang manalamin. Ayaw ko nang tumingin. Nasasaktan ang damdamin. Diba?
So yun lang po yun, mga kababayan. Naku, nanaisin nyo ba mag-martial law ulit? Hindi ko naranasin, oy. Naku, tapos nanaisin mo na naman na i-impeach si Erap. Naku, tapos magkaroon ng bracket ng magkaroon ng Nick Bri si Gloria. Hindi na, oy. Diyos ko, ayaw ko, oy. Naku, tapos ibibenta ni Ramos yung BGC. Tapos barilin si Ninoy sa tarmac. Hindi na. Ayaw ko nang balikan. Ayaw ko nang manalamin. Ayaw ko nang harapin. Nasasaktan ang damdamin. Di ba? So yun lang mga kababayan.